Isang dagundong ang gumising sa kalaliman ng gabi. Hindi ito kulog. Mas malalim, mas mabigat. Nanggagaling ito sa ilalim ng lupa. At naramdaman ni Leo ang marahang pagyanig nito sa sahig na kawayan ng kanilang maliit na dampa. Kumislap ang liwanag mula sa gasera. Nagpinta ng mga aninong nagsasayaw sa dingding na sawali. Itay, mahinang tawag niya. Nakahiga sa isang manipis na banig sa sulok, umubo ng marahan ang kanyang amang si Isidro. Ang tunog ay mahina at garalgal, isang tunog na kinasanayan na ni Leo sa loob ng maraming buwan. Ito ang tunog ng sakit. Ito ang tunog na nagtulak sa kanya na magmakaawa sa kanyang ama kaninang hapon lamang. Umalis na tayo dito, Itay. Sa syudad, may mga doktor. May pag-asa, sabi niya, habang pinupunasan ng basang tela ang noo nito. Ngunit umiling lang si Isidro. Ang mga mata nitong dating puno ng buhay ay ngayoy malalim at pagod. Hindi maaari, anak. May mga responsibilidad ako dito. May pananagutan ang ating pamilya. Anong pananagutan? Halos pasigaw na tanong ni Leo. Ang manatili sa isinumpang baryong ito hanggang sa ubusin ka ng iyong sakit. Wala tayong utang na loob sa magdiwata. Hindi sumagot ang kanyang ama. Tumingin lang ito sa labas ng bintana, sa madilim na hanay ng mga puno ng niyog na tila mga bantay sa kanilang abang kalagayan. At ngayon, ang dagundong, sinundan ito ng isang sigaw. Isang matinis na hiyawan ng isang babae mula sa di kalayuan. Biglang naputol. Napatayo si Leo. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakakilabot kaysa sa sigaw mismo. Diyos ko! Bulong ni Isidro. Sa isang iglap, nawala ang pagiging masakitin sa kanyang ama. Sa kabila ng panghihina ng katawan, bumangon ito ng may determinasyon na matagal nang hindi nakikita ni Leo. Mabilis ang mga kilos nito, alerto ang mga mata. Kinuha nito ang itak na laging nakasabit sa dingding. Leo, makinig ka, sabi ni Isidro. Ang boses niya ay biglang naging matatag at puno ng awtoridad. Dinukot nito mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang maliit na supot na gawa sa katad. Mula ron, kinuha niya ang isang bagay na kumikinang na parang gatas sa dilim. Isa itong maliit at bilugang bato, makinis at malamig sa pakiramdam nang iabot ito sa kamay ni Leo. Ano to, Itay? Naguguluhang tanong ni Leo. Sa labas, nagsimula na ang kaguluhan. Mga sigawan ng mga tao, ang tunog ng mga nababasag na bagay, at ang nakakatakot na lagutok ng mga kawayang nababali na parang mga palito. Ang mutya ng buwan, sagot ni Isidro. Isinasara ang mga daliri ni Leo sa paligid ng bato. Mainit ang kamay ng kanyang ama. Pamana ito ng ating mga ninuno. Proteksyon ito. Proteksyon para saan? Hindi pinansin ni Isidro ang tanong. Hinawakan nito ang magkabilang mga balikat ni Leo at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang takot na nakita ni Leo roon ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Hanapin mo si Amalia, ang huling anak ng mga De la Cruz. Ibigay mo ito sa kanya. Siya lang ang nakakaalam kung paano ito gamitin. Madiing utos nito. Kailangan mong umalis dito. Ngayon na. Pero paano ka, Itay? Hindi kita iiwan. Protesta ni Leo. Pilit na kumakawala. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang buong bahay, na tila may isang dambuhalang bagay na bumagsak malapit sa kanila. Napasigaw si Leo sa takot. Wala nang oras, sigaw ni Isidro.
Tinulak siya nito palabas sa likurang pinto, patungo sa matataas na talahib sa likod bahay. Napasubsob si Leo sa lupa. Ang matigas na lupa ay gumuhit ng gasgas sa kanyang pisngi. Nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa may pintuan, hawak ang itak. Ang kanyang payat na katawan ay tila isang anino laban sa liwanag ng gasera. Nakita niya ang isang bagay na mas malaki, mas madilim kaysa sa gabi. Isang dambuhalang anino na gumalaw mula sa gilid ng kanilang dampa. "Itay, tumakbo ka, Leo. Huwag kang lilingon." Ito ang huling mga salitang narinig niya mula sa kanyang ama. Isang nakakabinging atungal ang pumunit sa hangin at nakita ni Leo ang dambuhalang anino na sumugod pasulong. Napapikit siya ngunit hindi niya matakasan ang mga tunog. Ang tunog ng bakal na tumama sa isang bagay na matigas at makaliskis. Ang huling sigaw ng kanyang ama na puno ng tapang at sakit. At ang isang malutong na tunog ng nababaling buto na sinundan ng isang nakandisang nakapandidiring tunog ng pagkapunit. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang mas malakas kaysa sa lahat ng sigawan. Nakahandusay si Leo sa damuhan, nanginginig, hindi makagalaw. Luha ang bumabasa sa kanyang mga pisngi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na lupa sa ilalim niya at ang mutya ng buwan sa kanyang nakakuyom na palad na tila may sariling pintig at unti-unting nawawalan ng init. Walang oras para magluksa. Ang takot ay isang lason na mas mabilis kumalat kaysa sa lumbay. At sa sandaling iyon, ito ang tanging nagpapakilos kay Leo. Bumangon siya mula sa pagkakadapa. Ang mga binti niya ay nanginginig ngunit pinilit niyang tumakbo. Tumakbo siya palayo sa dampa kung saan nasaksihan niya ang isang bangungot. Tumakbo siya palayo sa mga hiyawan na unti-unting humihina at napapalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Ang kanyang mga paa ang nagdala sa kanya sa hangganan ng baryo Magdiwata, kung saan nagsisimula ang kakahuyan ng dalamhati. Ang ipinagbabawal na gubat. Mula pagkabata, ibinilin na sa kanila ng mga matatanda na huwag papasok dito. May mga nagbabantay, sabi nila. Mga kaluluwang ligaw at mga engkantong hindi nagpapatawad. Dati, pinagtatawanan lang ni Leo ang mga kwentong iyon. Ngunit ngayon, sa pagitan ng mga anino ng naglalakihang puno, mas gugustuhin pa niyang harapin ang mga engkanto kaysa sa halimaw na pumatay sa kanyang ama. Nilamon siya ng kadiliman ng gubat. Ang sinag ng buwan ay hirap na makalusot sa mayayabong na dahon. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga tunog ng baryo ay tuluyan ng nawala. Pinalitan ng mga bulong ng gubat. Ang kaluskos ng mga dahon ay parang mga yabag na sumusunod sa kanya. Ang bawat alulong ng hangin ay tila isang babala. Napapatid siya sa mga ugat na gumagapang sa lupa. Mga ugat na parang mga daliring nakaabang para ipatid siya. Ang mga puno ay baluktot at tila may sariling buhay. Ang kanilang mga balat ay kulubot na parang mukha ng matatanda. At ang kanilang mga sanga ay nakaunat na parang mga kamay na sinusubukang abutin siya. Pakiramdam niya, ang buong gubat ay nagmamasid. Ang buong gubat ay humihinga. "Leo, anak!" Napahinto siya. Ang boses na iyon, kilalang kilala niya. Puno ng pag-aalala, ngunit malinaw. "Itay!" Bulong niya.
Ang puso niya ay biglang napuno ng isang hibang na pag-asa. Lumingon siya, pilit na hinahanap ang pinanggalingan ng tawag. "Itay, nandyan ka ba?" Ang tanging sumagot ay ang pagsayaw ng mga anino. Walang tao. Isang panlilin lang ng kanyang isip na pagod at nagluluksa. Gumuho ang kanyang pag-asa. At mas matinding takot ang pumalit dito. Binilisan niya ang kanyang takbo. Hindi na alintana ang mga sangang humahampas sa kanyang muka at braso. Sa kanyang pagtakbo, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Nakasabit sa isang mababang sanga, isang kumpol ng maliliit na buto. Itinali ng itim na sinulid. Isang anting-anting. Habang nagpapatuloy siya, nakakita pa siya ng iba. Nakasabit sa mga puno na parang mga palamuti sa isang karumaldumal na pagdiriwang. Mga buto ng hayop, mga balahibo ng ibon, at mga piraso ng basahan na may mga kakaibang simbolo. Hindi ito gawa ng kalikasan. Mayroong naninirahan dito. O mayroong nagbabantay. Ang pakiramdam na pinagmamasdan siya ay lalong tumindi. Hindi na ito isang simpleng pakiramdam lamang. Halos sigurado siya na may mga matang nakatitig sa kanya mula sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Mula sa likod ng bawat puno, sa itaas ng bawat sanga. Hindi siya nag-iisa. Sa wakas, bumigay ang kanyang katawan. Wala na siyang lakas. Wala ng pag-asa. Napaluhod siya at pagkatapos ay tuluyang bumagsak sa malambot na lupa na puno ng mga tuyong dahon. Ang pagod, takot at pighati ay sabay-sabay na dumagan sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na malunod sa kadiliman. Kahit ano, kahit ang kamatayan, ay mas maigi kaysa sa pagtakbo mula sa isang bangungot na hindi matapos-tapos. Ilang sandali siyang nanatiling nakahiga. Hinihintay ang kung anumang kukuha sa kanya. Ngunit walang dumating. Tanging ang lamig ng lupa at ang katahimikan ng gubat. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Isang anino ang nakatayo sa kanyang harapan. Napatili sana siya uno mapabamaso po yahapoa. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Doon, nakatayo sa ibabaw niya ay isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puti na parang sinulid ng gagamba. At ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mapa ng isang mahabang buhay. Ngunit ang kanyang mga mata ang nakapagpatigil sa paghinga ni Leo. Malalalim ang mga ito, madilim, at walang mababakas na anumang emosyon. Walang awa, walang galit, walang pagtataka. Tila nakikita nito ang kaluluwa niya. Tinitigan siya ng matanda sa loob ng isang sandali na parang walang katapusan. At pagkatapos, sa isang boses na kasing tuyo ng mga dahon sa kanilang paanan, nagsalita ito. "Ikaw ba ang nagdala ng mutya?" Nakatitig lang si Leo sa matanda. Ang kanyang isip ay blangko sa pagkabigla at takot. Ang kamay niyang nakakuyom sa mutya ng buwan ay biglang uminit na tila tumutugon sa presensya ng babae. Hindi siya sumagot. Paano nito nalaman ang tungkol sa mutya? Sino siya? Tila nabasa ng matanda ang mga tanong sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong lumuhod. Ang mga kasukasuan nito ay tumunog sa katahimikan ng gubat. Iniabot nito ang isang kamay na butuhan. Hindi para kunin ang mutya, kundi para ipakita ang palad nito. Mayroon itong dalang maliit na mangkok na gawa sa bao ng niyog. Puno ng isang madahong likido na may matapang na amoy.
Inumin mo ito, sabi ng matanda. Ang boses nito ay mahinahon ngunit may diin. Para sa iyong mga sugat at sa iyong pagod. Nag-alinlangan si Leo. Ang tiwala ay isang bagay na naubos na sa kanya ngayong gabi. Ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ng matanda. Isang uri ng sinaunang kaalaman na nagtulak sa kanya na tanggapin ang alok. Nanginginig niyang kinuha ang mangkok at ininom ang mapait na likido. Agad niyang naramdaman ang pagkalat ng init sa kanyang buong katawan na nagpapahupa sa pananakit ng kanyang mga galos at nagbibigay ng kakaibang kalinawan sa kanyang isip. Sino ka? Sa wakas ay nagawa niyang itanong. Ako si Lourdes, sagot nito, at matagal na kitang hinihintay. Tinulungan siya ni Lourdes na umupo at sumandal sa isang puno. Gumawa ito ng maliit na apoy gamit ang mga tuyong sanga. Ang mga kilos nito ay sanay na. Sa liwanag ng apoy, mas nakita ni Leo ang mukha nito. Ito ay isang mukha na nabuhay sa labas ng panahon. Isang mukha na nakasaksi na ng hindi mabilang na pagsikat at paglubog ng araw. Hinihintay mo ako? Tanong ni Leo. Bakit? Dahil sa dala mo, sabi ni Lourdes. Tumango ito sa nakakuyom na kamao ni Leo. Ang mutya ng buwan ay hindi isang simpleng bato, binata. Ito ay isang susi, isang pangako, at ang pagdating nito ay nangangahulugang ang gabi ng pagbabayad ay malapit na. Gabi ng pagbabayad? Anong ibig mong sabihin? Umupo si Lourdes sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay nakatitig sa nagliliyab na apoy. Ang nilalang na pumatay sa iyong ama. Ito ay si Bakunawa. Isang sinaunang halimaw na matagal nang naninirahan sa ilalim ng mga burol na ito. Ito ay nagising dahil sa kanyang gutom. At hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang nais. Naramdaman ni Leo ang panginginig sa kanyang gulugod nang marinig niya ang pangalan. Bakunawa. Isang nilalang mula sa mga lumang kwento. Isang dragon na lumalamon sa buwan. Isa lamang itong alamat. Ngunit ang nakita niya kanina ay hindi isang alamat. Ang sabi ng aking ama, kailangan kong hanapin si Amalia. Sabi ni Leo, ang boses niya ay nanginginig. Ang huling anak ng mga De La Cruz. Tumango si Lourdes. Tama ang iyong ama. Ang pamilya De La Cruz ay ang mga itinakdang tagapagbantay. Sa kanilang dugo nananalaytay ang kapangyarihan upang pakalmahin ang halimaw. At si Amalia, bilang ang huling binhi, ang siyang magtatapos sa sumpang ito. Paano? Ano ang gagawin niya? Ano ang gagawin ng mutya na ito? Sunod-sunod na tanong ni Leo. Ang mutya, ang magsisilbing gabay ng kapangyarihan ni Amalia. Ito ang magbibigay lakas sa kanya upang harapin si Bakunawa at ibalik ito sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Paliwanag ni Lourdes. Tumingin ito kay Leo at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng emosyon sa mga mata nito. Isang uri ng madilim na pangangailangan. Ang tungkulin mo, Leo, ay ang ihatid ang mutya sa kanya. Iyon ang huling habilin ng iyong ama. Iyon ang iyong pamana. Pamana. Ang salitang iyon ulit. Isang salita na dati kinasusuklaman niya. Ngunit ngayoy yumayanig sa pinakabuod ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa mutya sa kanyang palad. Sa liwanag ng apoy, tila ito kumikinang ng bahagya. Naglalabas ng isang malamlam at gatas na liwanag. Sa isang iglap, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ama,
Nakangiti sa kanya, tumatango, na tila sinasabi sa kanya na ito ang tamang landas. Isang alaala ba ito o isang panaginip? Hindi niya alam. Ngunit sapat na iyon. Wala na siyang ibang mapagpipilian. Wala na siyang babalikan. Ang tanging daan ay pasulong. Nasaan siya? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Tumayo si Lourdes at tumingin sa direksyon ng hilaga, kung saan ang isang tuktok ng bundok ay bahagyang natatanaw sa pagitan ng mga puno. Nandoon ang huling kanlungan ng kanyang pamilya, sabi nito. Ngunit ang daan ay binabantayan. Iniwan nila ang kakahuyan ng dalamhati sa unang sinag ng araw, ngunit ang liwanag ay hindi nagdala ng kapanatagan. Sa halip, pinalitan nito ang mga anino ng gabi ng isang malawak at nakalululang tanawin. Ang walang katapusang tubuhan na nakapalibot sa baryo Magdiwata. Dito tayo dadaan, sabi ni Lourdes. Itinuturo ang isang makitid na landas sa pagitan ng matataas na tubo. Ito ang pinakamabilis na daan. Pumasok si Leo sa tubuhan at agad niyang naramdaman ang pagbabago sa hangin. Naging mas mabigat ito, malagkit at halos walang galaw. Ang mga tubo ay mas matataas pa sa kanya. Ang kanilang mga dahon ay matatalim at siksikan, na lumilikha ng isang kulungan na gawa sa berde at kayumanggi. Ang tanging naririnig niya ay ang kaluskos ng kanilang mga paa sa tuyong lupa at ang marahang pagaspas ng mga dahon sa itaas. Para silang naglalakad sa isang walang katapusang pasilyo. Bawat liko ay nagbubunyag lamang ng mas marami pang tubo. Ang pakiramdam ng pagiging nakukulong ay nakapanghihina. Nawala ang abot tanaw, nawala ang araw, tanging ang makitid na piraso ng langit, sa itaas ang kanilang nakikita. May naririnig ka ba? Biglang tanong ni Leo, huminto sa paglakad. Tumingin si Lourdes sa kanya, nakikinig. Ang hangin lamang. Hindi, pagpipilit ni Leo, may umiiyak. Pinakinggan nilang mabuti. At pagkatapos ay narinig din ito ni Lourdes. Isang mahinang hikbi, tila boses ng isang bata, nanggagaling sa hindi kalayuan. Nagkatinginan sila, ang takot ay gumuhit sa mukha ni Leo. Huwag mong pansinin, babala ni Lourdes. Ang boses niya ay mahina. Maraming naglalarong espiritu sa mga lugar na tulad nito. Mga anito ng tubuhan. Ngunit ang hikbi ay naging isang malinaw na pag-iyak, puno ng sakit at takot. Hindi ito kayang balewalain ni Leo. Sumuway siya sa babala ni Lourdes at maingat na sinundan ang tunog. Hinahawi ang makakapal na tubo. Sino yan? Tawag niya. Ang pag-iyak ay biglang tumigil. Nakarating si Leo sa isang maliit na espasyo sa gitna ng tubuhan. Walang tao, tanging ang mga bakas ng paa sa lupa at isang maliit na manikang basahan na nakahandusay sa lupa. Pinulot niya ito. Luma na ito at marumi, ngunit may isang bagay dito na nagpadala ng kilabot sa kanya. Ang manika ay basa ng isang maitim at malagkit na likido. Leo! Halika na! Tawag ni Lourdes. Ang boses nito ay may bahid ng pagkaapura. Bumalik si Leo sa landas. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, nakakita sila ng isang kariton na nakataob sa gilid ng daan. Ang mga paninda nito, mga bayong ng gulay at prutas, ay nakakalat sa lupa. Ngunit wala ang kalabaw at wala ang magsasaka, walang bakas ng dugo, walang tanda ng pakikipaglaban. Tila ang mga tao ay bigla na lang naglaho na parang bula.
Ang katahimikan ng lugar ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Isang katahimikan na nagpapahiwatig na may isang bagay na napakalaki at napakatahimik ang dumaan dito. Nang magsimulang mamula ang langit, hudyat ng papalubog na araw, napilitan silang magpahinga. Umupo sila sa ilalim ng isang maliit na puno sa gilid ng tubuhan. Naglabas si Lourdes ng ilang piraso ng pinatuyong karne at inabutan si Leo. Ngunit wala siyang ganang kumain. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid, sa bawat galaw ng mga tubo, sa bawat anino na humahaba. Bigla, nagsagawa si Lourdes ng isang ritual. Kumuha ito ng isang maliit na bungkos ng mga dahon. Sinindihan ang dulo nito hanggang sa umusok at ibinulong ang mga salitang hindi maintindihan ni Leo. Iwinasiwas niya ang umuusok na mga dahon sa kanilang paligid. Para saan yan? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pangalis ng masasamang mata, pangtaboy sa mga hindi nakikita. Sagot ni Lourdes, ang kanyang mukha ay seryoso. Upang hindi nila tayo masundan, ang ginawa ni Lourdes ay lalong nagpatindi sa kaba ni Leo. Pinatunayan lamang nito na ang kanyang takot ay hindi gawa-gawa. Mayroon talagang panganib na nagtatago sa pagitan ng mga tubo. Nang tuluyan ng lumubog ang araw at ang kadiliman ay muling bumalot sa kanila, nakita nila ito. Sa di kalayuan, sa direksyon kung saan naroon ang Baryo Magdiwata, isang linya ng mga gumagalaw na ilaw ang lumitaw. Mga sulo, maraming sulo, nadala ng isang grupo ng mga tao na naglalakad sa pagitan ng mga tubuhan. Sino sila? Bulong ni Leo. Mga naghahanap ba sa mga nawawala? Tinitigan ni Lourdes ang mga sulo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Hindi sumagot. Habang papalapit ang grupo, naaninag ni Leo ang kanilang pinuno. Isang matangkad na lalaki na may daladalang itak. Si Kapitan Mateo, ang pinuno ng baryo. Kasama niya ang ilan sa mga bititipunong lalaki ng Magdiwata. Naglalakad sila ng may layunin. Ang kanilang mga mukha ay hindi mababasa sa dilim. Ngunit may isang bagay sa kanilang mga kilos na nakapagpatindig ng balahibo ni Leo. Hindi sila mukhang natatakot. Hindi sila mukhang nag-aalala. Sila ay mukhang determinado. At ang kanilang mga mukha ay malamig at walang awa. Nilisan nila ang tubuhan kinabukasan. Ang katawan ni Leo ay pagod ngunit ang kanyang isip ay alerto. Ang imahe ng mga sulo, muwop, at ng mga determinadong mukha ng mga taga-baryo ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi sila mga biktima. Sila ay mga mangangaso. Itinuro ni Lourdes ang isang landas paakyat sa isang maliit na burol. Malapit na tayo, anunsyo nito. Sa tuktok ng burol, nakahiwalay sa lahat, nakatayo ang isang lumang bahay. Gawa ito sa pagod na kahoy na pinaitim na ng panahon. At ang ilan sa mga haligi nito ay tila anumang oras ay bibigay. Napapalibutan ito ng isang bakod na halos gumuho na. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang mga bagay na nakasabit dito. Mga bigkis ng pinatuyong dahon, mga piraso ng salamin na sumasalamin sa liwanag ng araw, at mga maliliit na kampanilya na gawa sa kawayan na tumutunog ng mahina sa ihip ng hangin. Maging sa pintuan at mga bintana ng bahay ay may mga kakaibang simbolo na inukit. Ito ay isang tahanan na hindi lamang tinitirhan, kundi binabantayan. Amalia, malakas na tawag ni Lourdes. Ang boses nito'y umalingaw-ngaw sa katahimikan. Walang sumagot. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali,
Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula sa dilim ng pintuan, lumabas ang isang dalaga. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim. Ang kanyang damit ay simple, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa kanyang mga mata, mayroong pinaghalong pagod at tapang. Ito ay ang mga mata ng isang taong matagal nang namumuhay sa takot, ngunit hindi pa rin sumusuko. Ito si Amalia. Nang makita niya si Lourdes, bahagyang lumuwag ang kanyang pag-igting. Ngunit nang mapadako ang tingin niya kay Leo, at sa nakakuyom nitong kamao, isang anino ng pagtanggap sa mapait na katotohanan ang gumuhit sa kanyang mukha. Tila alam na niya, tila hinihintay na niya ang araw na ito. Dumating na ang panahon, mahinang sabi ni Amalia. Ang boses niya ay malinaw ngunit may bahid ng kalungkutan. Siya si Leo. Pagpapakilala ni Lourdes, dala niya ang mutya. Naglakad si Leo palapit, ang puso niya ay kumakabog. Saguan sa harap ni Amalia, naramdaman niya ang bigat ng habilin ng kanyang ama. Ito ang babaeng kailangan niyang protektahan. Ito ang pag-asa ng lahat. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang palad at ipinakita ang mutya ng buwan. Hindi nagsalita si Amalia. Tinitigan lamang niya ang bato na tila isang matagal nang nawawalang kaibigan o isang berdugong matagal na niyang hinihintay. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Sa sandaling dumampi ang dulo ng kanyang daliri sa makinis na ibabaw ng mutya, isang matinding liwanag ang bumugso mula dito. Napaurong si Leo sa pagkabigla. Ang liwanag ay malamig at maputi na parang sinag ng buwan at sumayaw ito sa mga dingding ng lumang bahay na nagbubunyag ng mga anino sa mga sulok na hindi pa nila nakikita. Sa loob ng ilang segundo, ang buong paligid ay naligo sa liwanag na iyon at sa gitna nito, nakatayo si Amalia. Hindi nasisilaw, tila tinatanggap ang enerhiya ng bato. Nang humupa ang liwanag, ang mutya ay naiwan sa palad ni Leo. Kumikinang ng mas maliwanag kaysa dati. Ang sabi sa mga kwento, ang aming pamilya ay mga mandirigma, sabi ni Amalia. Ang tingin niya ay nakatuon pa rin sa mutya. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Kami ay mga tagapag-alaga, mga tanod ng isang sinaunang kasunduan. Ang sumpa na ito ay ang aming pamana. Tutulungan kitang labanan ito. Mabilis na sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Iyon ang bilin ni Itay. Tumingin si Amalia mula sa mutya patungo sa mga mata ni Leo. Ang pag-asa at tapang sa mukha ng binata ay tila nagdulot lamang ng mas malalim na kalungkutan sa dalaga. Tinitigan niya si Leo ng diretso sa mga mata at nagtanong ng isang bagay na nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat at nagtanim ng unang binhi ng isang kakilakilabot na pagdududa. Sinabi ba sa iyo ng ama mo kung ano talaga ang ginagawa ng mutya na ito? Ang tanong ni Amalia ay umalingaw-ngaw sa isip ni Leo. Isang pait na lason na dahan-dahang kumakalat. Ang sabi ni Itay, ito ang gagamitin mo para talunin ang halimaw. Sagot niya. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga salita ay nag-aalinlangan. Ang katiyakan na nagtulak sa kanya hanggang dito ay nagsisimulang gumuho. Pinasok sila ni Amalia sa kanyang bahay. Ang loob nito ay simple at halos walang laman. Maliban sa mga anting-anting at mga bungkos ng halamang gamot na nakasabit sa bawat sulok. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga pinatuyong dahon at insenso. Ito ay
Hindi tahanan ng isang mandirigma. Ito ay santuwaryo ng isang bilanggo. Kailangan na nating maghanda. Sabi ni Lourdes, ang boses nito ay nagmamadali. Ang kabilugan ng buwan ay sa makalawa. Iyon ang gabi kung kailan pinakamalakas ang bakunawa. Ngunit iyon din ang gabi kung kailan pinakamabisa ang mutya. Kailangan nating marating ang yungib bago maghating gabi. Anong ritual ang gagawin natin? Tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amalia, naghahanap ng mga sagot na hindi niya mahanap. Ngunit si Lourdes ang sumagot, isang ritual ng pagpapatahimik, isang pag-aalay. Gagamitin ni Amalia ang mutya upang ituon ang kanyang lakas at ialay ito sa halimaw, isang handog na mas makapangyarihan kaysa sa anumang buhay, upang muli itong bumalik sa kanyang pagkakatulog. May mali sa paliwanag ni Lourdes. Ang salitang pag-aalay ay nag-iwan ng masamang lasa sa bibig ni Leo. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Amalia nang marinig ito. Ang dalaga ay mas mukhang natatakot sa kanyang kapangyarihan kaysa sa ipinagmamalaki ito. Ang isang tunay na sandata ay dapat na nagbibigay ng tapang, hindi ng takot. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Leo. Humiga siya sa isang manipis na banig sa sahig. Ngunit ang kanyang isip ay ligalig. Binalikan niya ang mga huling sandali kasama ang kanyang ama. Ang desperasyon sa mga mata nito. Ang pagmamadali. Ang mga salitang hanapin mo si Amalia. Hindi sinabi ng kanyang ama na tulungan mo si Amalia na lumaban. Ang sinabi nito ay ibigay mo ito sa kanya. Mayroon bang pagkakaiba? Isang bangungot ang gumising sa kanya mula sa mababaw na pagkakatulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya muli ang kanyang amang si Isidro. Ngunit hindi siya nakatayo sa may pintuan ng kanilang dampa na may hawak na itak. Sa halip, siya ay nasa bukana ng isang madilim na yungib na kaluhod. At sa harap niya, hindi ang bakunawa, kundi si Kapitan Mateo at ang mga taga-baryo. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. At ang kanyang ama ay hindi lumalaban. Siya ay nagmamakaawa. Nagising si Leo na hinihingal. Ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. Ang panaginip ay napakalinaw, napakatotoo. Ang pagdududa na unti-unting tumutubo sa kanyang isipan ay isa ng ganap na halimaw. Tumayo siya. Si Amalia ay natutulog ng mahimbing sa isang sulok, ang kanyang paghinga ay marahan. Si Lourdes naman ay nakaupo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, tila nagbabantay sa dilim. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nakita niya ang maliit na bayong ni Lourdes sa tabi ng dingding. Alam niyang mali, ngunit ang isang puwersang hindi niya mapigilan ang nagtulak sa kanya. Kailangan niyang malaman. Dahan-dahan, sa bawat pag-ihip ng hangin sa labas para pagtakpan ang kanyang mga galaw, nilapitan niya ang bayong. Sa loob nito ay may mga bungkos ng tuyong halaman, ilang maliliit na bato at isang maliit na patalim. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na nakabalot sa lumang tela. Isang maliit na kwaderno na gawa sa pinatuyong balat ng hayop. Binuksan niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga kakaibang simbolo at mga sulat kamay na mahirap basahin. Ngunit sa huling pahina, mayroong isang drawing na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo sa harap ng isang malaking halimaw na may mga kaliskis, isang figura ang nag-aabot ng isang kumikinang na bato.
katulad ng mutya ng buwan. At sa likod ng figurang yon, may isa pang figura, isang babae, na dahan-dahang nilalamon ng dilim mula sa bibig ng halimaw. Hindi ito isang labanan. Ito ay isang seremonya, isang pag-aalay. Ang drawing sa kwaderno ay tila isang tatak na bakal na ipinantatak sa utak ni Leo. Ang bawat linya, bawat anino ay sumisigaw ng isang katotohanang napakasakit tanggapin. Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang namumuong galit. Tumayo siya at humarap kay Lourdes. "Ano ito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng yelo. Itinataas ang kwaderno para makita nito. Hindi lumingon si Lourdes. Nanatili itong nakatingin sa labas ng bintana sa madilim na tanawin. Ngunit ang kanyang katawan ay nanigas. "Hindi mo dapat yan nakita." "Isang pag-aalay," sabi ni Leo. Bawat salita ay tila isang sampal. Hindi ito sandata. Hindi ito proteksyon. Ito ay isang pangmarka. Tama ba ako? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang pag-ihip ng hangin sa labas at ang pagtibok ng sariling puso ni Leo sa kanyang mga tainga. Sa wakas, dahan-dahang lumingon si Lourdes na wala na ang pagkukunwari. Ang mukha nito ay hindi na misteryoso. Ito ay malamig, walang emosyon, na parang isang batong hinulma ng panahon at tungkulin. "Hindi mo naiintindihan ang bigat ng kasunduan, bata," sabi nito. Ang boses nito'y walang bahid ng pagsisisi. Sa loob ng maraming henerasyon, ang baryo Magdiwata ay nanatiling ligtas at masagana. Hindi kami ginugulo ng mga bandido. Ang aming mga ani ay laging sagana kahit natagtuyot sa ibang lugar. Ang aming mga anak ay malulusog. Ang lahat ng ito ay may kapalit. Isang buhay. Bulong ni Leo. Nanginginig sa pagkasuklam. Ang buhay ni Amalia. Ang buhay ng huling binhi. Pagtatama ni Lourdes. Isang buhay para sa kapakanan ng nakararami. Ito ang kasunduan na ginawa ng aming mga ninuno kay Bakunawa. Isang kasunduan na sinira ng mga De La Cruz nang subukan nilang tumakas ilang dekada na ang nakalipas. Kaya nagalit ang halimaw. Kaya ito naghahasik ng lagim ngayon. Ang ginagawa lang natin ay ang ibalik ang balanse. Kaya pala ang mga taga-baryo. Nagsimulang maintindihan ni Leo ang lahat. Ang mga sulo, ang mga determinadong muka. Hindi sila natatakot sa halimaw. Sila ang mga tagapag-alaga nito. Sila ang mga deboto ng kasunduan, sabi ni Lourdes. At ako ang gabay. Ang aking tungkulin ay siguruhin na ang huling binhi, kasama ang mutya ay makarating sa dambana sa takdang panahon. Walang personalan. Ito ay isang banal na tungkulin. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Leo. Ang kanyang buong paglalakbay, ang sakripisyo ng kanyang ama, ang pag-asang binuo niya, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang tupa na inakay mismo ang kapwa-tupa patungo sa katayan. Sa gitna ng pag-uusap, isang anino ang gumalaw sa sulok. Napalingon sila. Si Amalia ay gising na. Nakaupo sa kanyang banig, nakikinig sa lahat. Ang kanyang mukha ay maputla sa liwanag ng buwan, ngunit walang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim, nakakapanghinang pagtanggap. "Alam mo?" tanong ni Leo. Ang boses niya ay basag. Tumango si Amalia. "Palagi kong alam. Nasa dugo namin ang kaalamang ito.
Ang takot na nararamdaman ko araw-araw, hindi ito takot sa halimaw. Ito ay takot sa araw na ito. Ang pagtanggap ni Amalia sa kanyang kapalaran ay mas masakit pa para kay Leo kaysa sa pagtataksil ni Lourdes. Ito ay isang pagsuko na hindi niya kayang tanggapin. Hindi, mariing sabi ni Leo. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas, hindi ito mangyayari. Aalis tayo. Ngayon na. Hinawakan niya ang kamay ni Amalia at hinila ito patayo. Nagulat si Amalia sa biglaang determinasyon ni Leo. Ngunit sumunod ito. Lumakad sila patungo sa pinto. Nilagpasan si Lourdes na hindi man lang gumalaw para pigilan sila. Binuksan ni Leo ang pinto. Handa nang tumakbo patungo sa kadiliman. Kahit saan. Basta malayo sa lugar na ito. Ngunit hindi kadiliman ang sumalubong sa kanila. Doon sa labas ng pintuan, nakatayo ang isang pader ng mga tao. Si Kapitan Mateo ang nasa unahan. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato sa liwanag ng buwan. Sa likod niya, ang mga lalaki ng magdiwata. Ang kanilang mga itak at bolo ay kumikinang. Hinarangan ang lahat ng posibleng daan. Ang kanilang mga mata ay hindi galit. Ang mga ito ay walang laman. Puno ng isang panatikong pananampalataya. Tapusin na natin ito, Leo. Sabi ni Kapitan Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Para sa kapakanan ng lahat. Ang pagitan ng ilang pulgada na naghihiwalay kay Leo at Kapitan Mateo ay tila isang malawak na bangin. Sa bawat hininga ni Leo, naramdaman niya ang matalim na amoy ng matamis na asukal mula sa tubuhan na dala ng hangin. Isang matamis na amoy na ngayoy nagpapahiwatig ng kamatayan. Nagkakamali kayo, Kapitan. Bulong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi ninyo kailangang gawin ito. Ang halimaw. Matatalo natin ito. Umiling si Kapitan Mateo. Isang pag-iling na hindi nagpapakita ng pag-aalinlangan. Hindi natin ito tatalunin, Leo. Hindi natin ito nilalabanan. Ang Bakunawa ay ang tagapagpanatili ng kaayusan. Ang kasunduan ang nagbigay sa atin ng buhay. Huwag mong sirain ang kaayusan para sa isang babae. Nagsimulang sumigaw si Leo. Ang kanyang boses ay basag sa pagkasuklam. Ang buhay ko, ang buhay ng aking ama. Ginawa ninyong katawa-tawa ang sakripisyo niya. Hindi niyo ba nakikita? Ginagamit lang kayo. Ang iyong ama, mariing sabi ni Kapitan Mateo, ay isang bayani. Ginawa niya ang nararapat. Ngayon, pagkakataon mo nang tuparin ang pamana niya. Biglang umatras si Lourdes at ang mga lalaki ng baryo ay sumugod. Walang tinig ng galit. Walang kaluskos ng pakikipaglaban. Tanging ang matatag na pagdami ng mga lalaking nag-iipit sa kanila. Ang mga bolo at itak ay hindi nakatutok sa kanila. Ito ay nakaturo sa labas. Hinarangan ang bawat ruta ng pagtakas. Hindi na sila tao. Sila ay mga kasangkapan. Pilit na kumawala si Leo, ngunit ang mga kamay na humawak sa kanya ay malalakas at marahas. Narinig niya ang mahinang iyak ni Amalia. Ang boses niya ay halos hindi na marinig. Leo, huwag mo na akong ipaglaban, sabi ni Amalia. Ito ang aking kapalaran. Matagal na akong handa. Hindi ako papayag, sigaw ni Leo. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawala sa hangin. Ang mga lalaki ay hindi nakikinig. Dinala nila si Leo at Amalia pababa ng burol, papunta sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Habang dinadala sila, tumingin si Leo sa mga mukha ng mga taga-baryo.
Mga mukha na dati nakangiti, nagtutulungan at nagbibigayan. Ngayon, ang mga mukhang ito ay walang kaluluwa. Ang kanilang mga mata ay natatakpan ng manipis na kurtina ng fanatismo. Nakita niya si Aling Minda na laging nagbibigay sa kanya ng biko tuwing linggo. Ngayon ay may hawak na sulo. Ang kanyang bibig ay nagdarasal ng mahina. Nakita niya si Mang Tomas, ang kanyang ninong na nagturo sa kanya kung paano mangisda. Ngayon ay humahawak sa braso ni Amalia ng mahigpit. Ang tunay na halimaw ay hindi ang bakunawa. Ito ang takot at kasakiman ng tao na pinatong sa pangalan ng kaligtasan. Para sa baryo, sigaw ni Kapitan Mateo. Para sa kasunduan, bakit? Sigaw ni Leo. Ang kanyang lalamunan ay masakit. Bakit pinayagan ito ng aking ama? Bakit niya ako nilinlang? Walang sumagot. Patuloy silang naglakad. Tinatahak ang masukal na daan patungo sa isang pamilyar ngunit nakakatakot na lugar. Dumating sila sa bukana ng isang malaking yungib nakatago sa likod ng talon. Ang amoy dito ay mabigat at maputik, isang pinaghalong asupre at nabubulok na laman. Ang mga puno sa paligid ng yungib ay mas payat, tila naghihirap, at ang hangin ay mas malamig. Ang bukana ng yungib ay may kakaibang hugis, isang perpektong arko na may mga batong tila mga ngipin. Sa loob, ang dilim ay ganap, hindi nagpapahintulot ng anumang liwanag na makapasok. Tinulak si Leo sa harap ng yungib. Si Amalia ay dahan-dahang binitawan, ang kanyang mga mata ay lakapay nakatuon sa kadiliman. Ngunit may kalmado sa kanyang mukha. Tumingin si Kapitan Mateo kay Leo. Ang kanyang tinig ay naging mas malumanay, tila isang ama na nagpapayo sa isang anak. Ang iyong ama ay isang bayani, Leo. Pinrotektahan ka niya at pinalaki ka niya upang gawin ang isang bagay na mas malaki kaysa sa ating dalawa. Ngayon, pagkakataon mo nang tuparin ang pamana niya. Dalhin mo siya sa loob. Tapusin mo ito. Ang loob ng yungib ay mas malamig pa kaysa sa inaasahan ni Leo. Bawat paghinga niya ay nagiging isang munting ulap sa hangin. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga sulo ng mga taga-baryo na nasa likuran nila, na lumilikha ng mahahaba at gumagalaw na mga anino sa mga batong pader. Ang yungib ay malawak na parang isang katedral na inukit ng kalikasan. Ang tunog ng tumutulong tubig mula sa kisame ay umalingaw-ngaw na tila mga yabag ng isang hindi nakikitang nilalang. Sa mga pader, may mga lumang ukit. Nakita ni Leo ang mga imahe ng isang dambuhalang ahas o dragon, mga taong nakaluhod sa harap nito, at isang paulit-ulit na simbolo ng buwan at isang kumikinang na bato. Ito ang kasaysayan ng kanilang sumpa, nakaukit sa bato para sa walang hanggan. Sa gitna ng malawak na silid na ito, may isang patag na bato na kasing taas ng baywang ng isang tao. Isang altar. Sa ibabaw nito, may mga ukit din, mga linya na tila mga kanal na lahat ay patungo sa isang maliit na butas sa gitna. Tinulak ng mga taga-baryo si Leo at Amalia patungo sa altar. Si Amalia ay hindi nanlaban. Naglakad siya ng may dignidad na nakakakilabot, na parabang isa siyang reyna na patungo sa kanyang trono, at hindi isang alay na patungo sa kanyang kamatayan. Ito na ang dambana, sabi ni Kapitan Mateo. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng isang relihiyosong himig. Dito, ang luma ay nagiging bago. Ang utang ay binabayaran. Humarap siya kay Leo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng sulo.
Alam mo na ang kwento, Leo. Ngunit hindi mo pa alam ang iyong tunay na papel. Itinuro niya ang mutya ng buwan na mahigpit pa ring hawak ni Leo. Ang mutya ay hindi lamang isang susi. Ito ay isang sisidlan. Sa loob niyan ay naroon ang pinagsama-samang lakas ng mga naunang binhi. Kapag inilagay mo iyan sa altar, ang enerhiya ay lalabas at gagapusin si Amalia. Ito ang magmamarka sa kanya bilang karapat-dapat na alay. Ito ang siyang gigising sa bakunawa upang tanggapin ang handog. Naramdaman ni Leo na nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lang siya ang tagahatid. Siya ang magiging sanhi. Siya ang maglalagay ng posas sa kaluluwa ni Amalia. At ang pinakamahalagang bahagi ng ritual, pagpapatuloy ni Mateo, na tila nasisiyahan sa bawat salitang kanyang binibitawan, ay kailangang ang nagdala ng mutya, ang may malinis na puso na puno ng pag-asang magligtas, ang siyang maglalagay nito sa dambana. Kailangan ang iyong pananampalataya, Leo, kahit na ito'y isang kasinungalingan para buksan ang selyo. Napatingin si Leo sa mutya sa kanyang kamay. Ang magandang bato na inakala niyang simbolo ng pag-asa ay isa palang instrumento ng pagtataksil. Isang lason na binalot sa liwanag. Tumingin siya kay Amalia na nakatayo na ngayon sa tabi ng altar. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, naghihintay ang hindi ko gagawin. Mariing sabi ni Leo, umiling. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Kapitan Mateo. Kahit na gawin mo, huli na ang lahat. Ang presensya ng mutya sa lugar na ito ay sapat na para gisingin siya. At para patunayan ang kanyang mga salita, isang malalim na dagundong ang nagsimulang maramdaman mula sa pinakailalim ng lupa. Mas malakas kaysa sa narinig ni Leo sa kanilang dampa. Ang mga maliliit na bato ay nagsimulang mahulog mula sa kisame ng yungib. Ang tubig na tumutulo ay naging mas mabilis. Mula sa pinakamadilim na bahagi ng yungib sa likod ng altar, isang tunog ang umalingaw-ngaw, isang mababa at kumakaluskos na ungol, na tila isang dambuhalang ahas na gumigising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Dahan-dahan, sa dilim na iyon, dalawang ilaw ang nagliyab. Dalawang dambuhalang mata kasing laki ng mga plato, na kulay dilaw-berde at nagniningas na may sinaunang gutom. Nag-umpisa ng umatras sa takot ang mga taga-baryo, maging si Kapitan Mateo. Ngunit si Leo ay hindi makagalaw, nakatitig sa mga matang iyon, sa mga mata ng nilalang na pumatay sa kanyang ama. Ang bakunawa ay nagising na. Ang paglitaw ng bakunawa ay nagdulot ng isang katahimikang puno ng takot sa loob ng yungib. Ang halimaw ay dahan-dahang gumapang palabas mula sa dilim. Hindi ito isang simpleng ahas. Ang katawan nito ay nababalutan ng makakapal at maitim na kaliskis na kumikinang na parang basang bato sa liwanag ng mga sulo. Ang ulo nito ay malapad na may mga sungay na nakabaluktot paatras, at ang bibig nito, kahit nakasara, ay nagpapakita ng mga dulo ng mga pangil na kasing laki ng mga itak. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang mga mata nito. Mga matang walang emosyon, tanging sinaunang kaalaman at isang walang hanggang gutom. Ito ay hindi isang halimaw ng galit. Ito ay isang puwersa ng kalikasan. Isang Diyos na humihingi ng kanyang dapat na kabayaran. Tumingin ang bakunawa, hindi kay Leo o sa mga taga-baryo, kundi kay Amalia. Tila may isang hindi nakikitang lubid na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Ngayon na, Leo, di mamamatang. Sigaw ni Kapitan Mateo mula sa ligtas na distansya malapit sa bukana ng yungib.
Ibigay mo na ang alay. Iligtas mo ang ating baryo. Nakatitig si Leo sa halimaw. Pagkatapos ay kay Amalia. Ang dalaga ay iminulat ang kanyang mga mata. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting mapait, puno ng pasasalamat at paalam. Iyon ang nagpabagsak sa lahat ng natitirang depensa ni Leo. Hindi ko kaya. Bulong niya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Amalia, tumakbo ka. Wala nang tatakbuhan, Leo. Mahinang sagot nito. Hindi ka naiintindihan, Leo. Sigaw muli ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Hindi mo ba alam kung bakit napunta sa pamilya ninyo ang mutya? Kung bakit sa ama mo ito ipinagkatiwala ng mga naunang tagapagbantay? Napakunot ang noo ni Leo, naguguluhan. Dahil ang pamilya ninyo ang may pinakamalakas na pananampalataya sa baryo, ang iyong lolo at ang ama ng iyong lolo. Ngunit ang ama mo, si Isidro, siya ang pinakadebotado sa lahat. Alam niya ang halaga ng sakripisyo. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Leo. Mas malamig pa kaysa sa hangin sa yungib. Anong ibig mong sabihin? Naglabas si Mateo ng isang tawang walang kagalakan. Ang gabi ng pag-atake, hindi iyon isang aksidente. Planado ang lahat. Si Isidro mismo ang lumapit sa akin. Alam niyang mahina na ang kanyang katawan. Alam niyang hindi niya magagawang ihatid ang mutya dito. At higit sa lahat, alam niyang hindi niya kayang tingnan sa mata si Amalia habang ginagawa ito. Masyado siyang mabuting tao. Isang mabilis na pag-agos ng mga alaala ang bumaha sa isip ni Leo. Ang kanyang ama na ayaw umalis ng baryo. Ang pag-uusap tungkol sa responsibilidad. Ang biglaang pagiging alerto nito bago ang pag-atake. Kaya gumawa kami ng isang plano. Pagpapatuloy ni Mateo. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na tumutusok sa puso ni Leo. Isang dula-dulaan, isang sakripisyo, isang paraan para ang isang amang nagmamahal ay maipasa ang kanyang tungkulin sa kanyang anak na walang kamalay-malay. Ang pagsugod ng bakunawa ay para lamang itaboy ka. Para bigyan ka ng dahilan para tumakbo, para maniwala sa isang kasinungalingan. Hindi namatay ang iyong ama na lumalaban, Leo. Namatay siya bilang isang pain. Gumuho ang mundo ni Leo. Ang huling alaala niya sa kanyang ama, ang imahe ng isang bayani na nakatayo laban sa isang halimaw, ay biglang nabasag at naging isang imahe ng isang taong desperado na nilinlang ang sariling anak para gawin ang isang bagay na karumaldumal. Ang sakripisyo ay hindi para sa baryo. Ang sakripisyo ay para hindi madungisan ang sariling konsensya ni Isidro. Tumingin si Leo sa kanyang kamay. Sa mutya, ito ang pamana ng kanyang ama. Isang pamana ng kasinungalingan. Umungol ang bakunawa. Naiinip, gumalaw ito. Ang katawan nito ay kumaluskos sa sahig ng yungib. Nakatayo si Amalia sa tabi ng altar. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. Awa para kay Leo. Si Leo ay nasa gitna. Sa harap niya ay ang babaeng ipinangako niyang ililigtas. Sa likod niya ay ang mga taong pumatay sa kanyang pagkatao. At sa kanyang kamay, ang simbolo ng pagtataksil ng kanyang sariling ama. Wala nang pagpipilian. Wala nang tama o mali. Tanging ang katapusan. Nanginginig, humakbang siya papalapit sa altar. Ang bawat hakbang ay parang isang milya. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Kapitan Mateo. Nakita niya ang pagtanggap sa mga mata ni Amalia.
Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na mutya ng buwan. Ang huling tanong na pumasok sa kanyang isip ay hindi kung ilalagay ba niya ito o hindi, kundi kaninong kasalanan ang mas mabigat. Ang sa ama niyang nagsinungaling para mabuhay ang marami, o ang sa kanya na sa ilang sandali ay naniwala sa kasinungalingang iyon. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Ito na ngayon ang boses ng apo ni Leo, si David, na nagkukwento sa kasalukuyan. Doon nagtatapos ang kwento ni Lolo Leo. Hindi niya kailanman ikinuwento sa akin ng eksakto kung ano ang nangyari matapos niyang ibaba kamantaba ang kanyang kamay. Ang mga sumunod na pangyayari ay mga pira-pirasong alaala na lamang na babalot ng usok at ng ungol ng isang halimaw. Ang tanging sinabi niya sa isa sa mga pambihirang pagkakataon na nagsalita siya tungkol sa gabing iyon ay, nang mawala ang liwanag, nawala na rin ang lahat. Ayon sa mga opisyal na tala, noong taong 1974, isang malakas na pagguho ng lupa ang naganap sa isang liblib na bahagi ng Negros. Winasak nito ang isang maliit at hindi kilalang baryo na tinatawag na Magdiwata. Kakaunti lang ang nakaligtas. Isa na roon ang isang binatang nagngangalang Leo na natagpuang naglalakad sa kalsada, tulala at hindi makapagsalita. Mahigpit na hawak sa kanyang kamay ang isang makinis at maputing bato. Lumaki ako na kilala si Lolo Leo bilang isang tahimik na tao. Isang lalaking may mga matang tila nakakita na ng katapusan ng mundo. Madalas siyang nakaupo sa beranda, nakatingin sa malayo, sa direksyon ng mga burol kung saan dating nakatayo ang kanyang baryo. Hindi siya kailanman nag-asawa. Hindi siya kailanman bumalik. Ang baryo Magdiwata sa paglipas ng panahon ay muling itinayo ilang kilometro ang layo mula sa orihinal na lokasyon nito. Sinasabi nila na ito ay isang masaganang lugar ngayon. Ang mga ani ay laging maganda at ang mga tao ay namumuhay ng mapayapa. Isang perpektong maliit na komunidad. Ngunit minsan, kapag bumibisita kami roon, may napapansin akong kakaiba. Ang mga tao ay labis na madasalin, halos panatiko. Ang kanilang mga ngiti ay tila hindi umaabot sa kanilang mga mata at mayroon silang isang kakaibang pagdiriwang tuwing kabilugan ng buwan. Isang pista ng pasasalamat kung saan sila ay nag-aalay ng pinakamagagandang ani sa isang lumang dambana sa paanan ng mga burol. Sinasabi nilang ito ay para sa mabuting kapalaran. Namatay si Lolo Leo ilang taon na ang nakalipas. Iniwan niya sa akin ang lahat ng kanyang mga gamit na hindi naman marami. Isang lumang baul na puno ng mga damit, ilang mga libro at isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ng kahon na iyon, nakita ko ito. Isang bilog at makinis na bato, malamig sa aking palad. Mukha itong isang ordinaryong bato mula sa ilog, ngunit alam ko ang kwento nito. Ang mutya ng buwan. Hawak ko ito ngayon habang isinusulat ko ito. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ang kwento ni Lolo ay isang babala o isang propesiya. Isang kwento tungkol sa isang halimaw o tungkol sa mas malalaking halimaw na nagtatago sa puso ng mga tao. Ang alam ko lang ay ang sakripisyo, kasinungalingan at pananampalataya ay may napakanipis na linya at sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, hindi ko maiwasang tumingin sa direksyon ng matandang baryo at maghintay.
At diyan nagtatapos ang madilim na pamana ng Baryo Magdiwata. Isang kwentong isinulat sa luha at kasinungalingan mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat. Salamat sa iyong oras, sa iyong pakikinig, at sa iyong paglalakbay kasama si Leo sa masalimuot na landas ng pananampalataya at pagtataksil. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang mabigat na paglalakbay din para sa akin. Nais kong bumuo ng isang salaysay na hindi lamang magpapatindig ng inyong mga balahibo, kundi ku-question din sa kung ano nga ba ang tunay na halimaw. Ang pag-ibig ba ng isang ama na nagbunga ng isang kakilakilabot na panlilinlang? O ang pananampalataya ng isang komunidad na handang pumatay para mapanatili ang sarili nitong kapayapaan? Ito ay isang paalala na ang pinakadakilang sakripisyo ay minsan nakatago sa likod ng pinakamasakit na katotohanan. At ang bawat pamana, gaano man ito kadilim, ay nag-iiwan ng isang aral. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakanumatak na eksena sa inyo? Anong naramdaman ninyo para kay Leo, kay Amalia, at maging kay Isidro? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat kwento at bawat opinyon mula sa inyo ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentong katatakutan, mag-ingat kayo palagi, lalo na sa mga gabing bilog ang buwan.